Ang isa po sa mga dahilan kung bakit nahihirapan ng mga rescuer sa paghanap ng wreckage ng eroplano, dina Secretary Robredo ay ang sobrang lalim ng binagsakan nitong dagat. Itong araw, ikalawang pinakamalalim na dagat sa Pilipinas. Dahil dito kailangan gumamit nga ng mga espesyal na hangin at mga gagamitan ng mga rescue diver para kayanin nila ang malalim na pagsisid. Darito ang report ni Mariz Umali. Sumama sa rescue operation na isinagawa noon sa lumubog na MV Princess of the Stars ang aming kasama sa GMA News na si Rafi Tima. Aabot lang sa 50 talampakan ang sinisid ng grupo sa operasyong iyon. Pero pahirapan pa rin dahil sa tumagas na langis. Malapit sa rescue site naka-standby noon ang BRP EDSA 2, isa sa 2 barko ng Coast Guard na may decompression chamber. Sa dami kasi ng pagsisid ng rescue divers, posibleng magkaroon ng tinatawag na decompression sickness ng rescuers. Isang uri ng sakit dulot ng masyadong mabilis na pag-akyat sa ibabaw matapos ng isang dive. Sa isinasagawang rescue operation ngayon sa Masbate, bukod sa decompression sickness, may panganib din ang tinatawag na nitrogen narcosis. Ang isa kasing regular mixed rescue diver hanggang 130 feet lang ang ligtas na sisirin. Para marating ang lagpas sa mahigit 200 feet, kailangan ng huminga ng espesyal na halong hangin para makayanan ng matinding pressure sa ilalim ng dagat. Kapag tumama ang narcosis, pwedeng mawala sa katinuan ang isang diver na tila siya'y lasing na lasing. May iiwasan ito sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na trimix o halo-halong oxygen, nitrogen at helium. Ito ngayon ang ginagamit ng rescue divers sa Masbate. Ipinadala na sa search and rescue operation ang BRP EDSA, isa sa 2 barko ng Philippine Coast Guard na may decompression chamber. Lulan din ito ang 2 karagdagang diving teams at medical teams. Baka tumagal pa yung diving operations. So pinadala na yung barko with chamber, with doctor, with hyperbaric doctor para makatulong doon sa mga divers sa kanilang pag-equalize o yung body temperature, no? Kung everyday magda-diving operation sila tapos yung lalim medyo malalim, magiging napakahalaga itong hyperbaric chamber doon sa mga divers. Sa pinakahuling aerial video mula sa Philippine Coast Guard o PCG, makikita ang lawak ng dagat na pinagbagsakan ng eroplanong sinasakyan ng kalihim. Malalim rin daw ito. Sa katunayan, ito raw ang ikalawang pinakamalalim na dagat sa Pilipinas sunod sa Philippine Deep sa Mindanao. Ang lalim din umanong ito ang dahilan kung bakit mahirap matukoy kung nasa ng mga labi ng eroplano. Tila nahatak pa raw kasi ang mga ito pailalim. Para sa unang balita, Mariz Umali reporting.